Mga manonood, ang hamong manlalaro mula sa China, si Bea Reyes, ay tinalo ang 8 sunod na panalong manlalarong Hapones na si Watanabe Junji at naging kampiyon ng World Open Challenge. Nakita ko si Marco de la Cruz na nakatapak sa bangkay ni Paulo Santos. Ang kanyang isang paa ay nasa kamay ni Bea Reyes na namamaga at nagiging kulay lila. Anong klaseng maling pananaw ito ng masamang manunulat na sumulat ng masamang nobela? Napakabuti ng pangalawang bida na si Paulo Santos. Bakit siya namatay ng napakasakit? At ang bida at bida na babae, ang mag-asawang ito, na dapat paghiwa-hiwalayin ang katawan. Bakit sila umaakyat sa tagumpay sa buhay sa pamamagitan ng pagtapak sa bangkay ng pangalawang bida? Mas masahol pa, yung prinsesang kahabag-habag na parang siopaw na pinipisil at ginigiling-giling ng iba. Ang pangalawang bida na babaeng prinsesa ay kapangalan ko at kapareho ng pangalan ko. Walang swerteng manunulat. Maniwala ka ba na pupunta ako ngayon doon at pupugutan kita ng ulo upang ituwid ang iyong maling pananaw? Bea Reyes. Bea Reyes. Heto na, heto na. Bea Reyes. Ito. Nung nangyayari, Bakit sila nakasuot ng ganyan? Bea Reyes. Bagamat tayo ay ipinagkasundo ng kamahalan, ako, si Marco de la Cruz, ay isang general at punong commander. Si Sofia Garcia ay aking tenyente. Matagal na kaming nagmamahalan. Kung hindi lang dahil sa iyo, matagal ko na siyang napangasawa. Marco de la Cruz, Sofia Garcia, at ako, si Bea Reyes. baka, Nakapasok ako sa nobelang binabasa ko. Pinauwi ko na ang mga tao dito. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung marunong kang lumugar, ay tanggapin mo si Sofia sa bahay natin. Mula ngayon, siya ang pangunahing asawa at ikaw ang pangalawa. Paglingkuran mo siya ng maayos, Sofia, at baka payagan ka pa ng aming angkan na Santos. Sa araw ng kasal, pipilitin ng asawa na maging kerida. Ito yung eksena sa masamang nobelang binabasa ko. Talaga bang? Napunta ako sa loob ng masamang nobelang inaasar ko? Kung ganoon, baka magkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang sikat na general na hindi pa natatalo, si Paulo Santos. Tayong nasa tuktok ng listahan ng mga hinahangaan, si Paulo Santos. Marco, bakit hindi pa lumalabas ng karwahe si Bea Reyes? Baka ayaw niya. Anong ayaw? Si Bea Reyes ay duwag at madaling kontrolin at labis siyang humahanga sa akin. Bakit siya aayaw? Pinapahalagahan ko lang siya. Bea Reyes, bumaba ka riyan! Galing! Marco, Ikaw si Marco de la Cruz, di ba? Ngayon, ako ay dala ang galit ng libu-libong manonood para sa iyo. Ngayon, ako ay dala-dala ang galit ng libu-libong manonood para singilin ka. B, nababaliw ka na ba? Nagawa mong patayin ang sarili mong asawa? Patayin ang asawa? Hindi pa kami ikinakasal. Anong asawa ang pinagsasabi mo? At saka, sinipa ko lang siya. Yan ba ay pagpatay? Ito ang tawag sa pagpatay? Ang binti ko! Ang binti ko! Humarang ka sa pangalawang bida ko. Babaliin ko talaga ang hita mong yan, sige na. Nawala na ang galit ng prinsesa. Kaya't hindi na ito matutuloy na kasal si Marco de la Cruz na ito. Walang silbi kung sino ang gusto. Kunin niya. Tumigil ka. Maglakas loob kang umalis. Ang kasalang ito ay ipinagkaloob mismo ng kamahalan. Kung ikaw ay tatanggi iyon, ay pagsuway sa kautusan. Kapag nagalit ang kamahalan, kahit na kamag-anak ka ng mansyon ng prinsipe, hindi mo kakayanin ang parusa. Ipinagkaloob ng kamahalan ang kasal. Para lang ako ay mapunta sa pamilya Santos. Sinabi ko lang na hindi ikaw ang pakakasalan ko.
Sino ang nagsabing susuway ako sa utos? Kung hindi ako ang pakakasalan mo, sino pa ang pakakasalan mo? Sa pamilya Santos, bukod sa'yo syempre, nandyan din ang tiyo mo na si Paulo Santos. Sa pamilya Santos, bukod sa'yo, syempre, kasama na ang tiyo mong si Paulo Santos. Bea Reyes, hindi ko inakalang dahil sa selos, magmamadali kang magsabi ng ganyang mapanganib na salita. Kala mo ba maniniwala ako? Sino sa buong Maynila ang hindi kilala ang tiyo ni Ginoong Marco na si Paulo Santos Kahit na marami siyang nagawang kabayanihan, at isang dakilang general? pero mabagsik ang ugali niya. Mamamatay tao. Siya ang kinatatakutan ng mga bata sa gabi. Alam ko, may sumpa sa asawa't kapatid. Pinatay pa niya ang sarili niyang tenyente, ang tunay na ama ni Marco de la Cruz. Kaya niya inampon si Marco. Tama, tama. 3 beses siyang pinagkasal ng kamahalan, pero bago pa man ang bawat kasal, namamatay ang napangasawa niya. Napakasamang kapalaran. Prinsesa, huwag kang magpakasal sa kanya. Pero itong si Marco de la Cruz na walang utang na loob, para madaling makuha ang ari-arian ni Paulo Santos, sa hinaharap, pinagkakalat ang masasamang chismis tungkol sa kanya. Ngayon, lahat ng tao sa buong Maynila ay takot na takot kay Paulo Santos. Bea Reyes, huwag mo akong takutin. Sa lungsod na ito, sino ang hindi natatakot sa tiyo ko? Paano may babaeng gustong magpakasal sa kanya? Ang lakas ng loob mo! Anong hindi ko kaya bilang prinsesa? General, Bea Reyes, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magpapakumbaba ka lang at mag-aalay ng tsaa kay Sofia, at kilalanin siya bilang ginang ng tahanan, Mukhang hindi na sumasakit ang binti mo. Marco de la Cruz, sabihin ko na sa'yo ang totoo. Mula simula hanggang katapusan, ang gusto ko ay ang tiyo mo, si Paulo Santos. Noong una, ang pagsunod ko sa'yo, dahil lang talaga, gusto kong maging magkaibigan tayo. Para ituring kitang tunay na pamangkin, hindi ko inaasahan na magkakamali ng akala si tiyong emperador, kaya nagutos siya ng kasal. Hindi maaari. Paano may magkakagusto kay Paulo Santos? Isang baliw na mamamatay tao na may sumpa sa asawa. Nagsisinungaling ka. Gusto mong pilitin si Marco. Napakasalan ka sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Hinamak mo siya? Bea Reyes, bakit bigla kang naging malakas? Mahal ko, Ang magiging asawa ko, si Paulo Santos, ay isang dakilang general na naglilingkod sa bayan. Kung wala siya na nagtatanggol sa ating teritoryo, saan kukuha ng kapayapaan at kasaganaan ang inyo? Kung may mga haspang manlait sa kanya, huwag ninyong asahan ang awa ko. Habang hindi pa huli ang lahat, dali, samahan mo yang ikaw na cute mo. Ako naman ay sasama sa tiyo mo. Magkakasama tayong 4 sa seremonya ng kasal. masama ka! Papatayin kita! tigilan mo yan! Paulo Santos. Talaga namang hindi pangkaraniwan ang mga lalaking karakter sa iyon. Nasa tuktok ng listahan ng mga hinahangaan. Ang katawan, ang mukha, ay talagang ideal type ko. Mahal ko, sinundo mo ako. mahal ko. Sinusundo mo na ako. Tiyo Bea, bumaba ka nga sa tiyo ko. Wala kang hiya. Ayoko nga. Ang gusto ko, simulat sa pool, ay si Tio Paulo Santos. Bakit ako bababa? Ikaw ang walang hiya. Ikaw talaga. Prinsesa, bumaba ka muna. General, ngayon dapat ay kasal ni Marco at ng prinsesa. Hindi ko alam kung bakit biglang nagwala ang prinsesa at sabi-sabi pa na ikakasal siya sa inyo. Kami po ni Marco, sana ibigyan ninyo ng katarungan. Kung alam mo, nakasal ni Marco at ng prinsesa ngayon, bakit ikaw ang nakasuot ng damit pang kasal? Tiyo, alam naman po ninyo na ako at si Sofia ay magkababata. Kung hindi lang pinilit ako ni Bea na pakasalan siya, baka asawa ko na si Sofia ngayon. Kaya ngayon, ako ay... Kailan ko nalaman yan? Naku, si Paulo Santos talaga. Bakit ba laging seryoso? Ang mahalaga ngayon, Ay dapat ipagtanggol mo ako at ayusin ang sitwasyong ito. Tiyo, akala ko po ay napansin ninyo. ito ba ang dahilan kung bakit sa araw ng kasal mo, pinilit mong maging kerida ang asawa? Wow, ang ganda ng pananaw niya sa buhay. Gusto na gusto ko siya.
Okay, ngayon na may pisikal na paglapit na tayo, kailangan mo na akong pakasalan. Tara na, gawin na natin ang seremonya ng kasal. Sige na, ngayon, may pisikal na paglapit na tayo. Kailangan mo na akong pakasalan. Ngayon, magsagawa na tayo ng seremonya ng kasal. Bea, anong ginagawa mo? Naglakas loob kang manghamak sa aking tiyo. Mahal ko, may pisikal na paglapit na tayo. Kung hindi mo ako pananagutan, magpapakamatay na lang ako sa harap ng bahay mo. Ano sa palagay mo? Mahal ko, isipin mong mabuti. Ngayon, sumama ka sa akin para sa seremonya ng kasal. O kaya, magpapakamatay ako sa harap ng bahay mo. Wala na. Ngayon, siguradong patay na ang prinsesa. Kung susundin ang ugali ng general, hindi ba nito mapapatay ang prinsesa? Hahatiin ng buhay sa dalawa. Wala akong damit pang kasal. Hindi bale. Sa tingin ko, maganda ang suot mong baluti. Isuot mo na lang iyan at pakasalan mo ako. Si Narin. Tiyo, Marco, ngayon, ikakasal na ang prinsesa. Ito ay ipinag-utos ng kamahalan. Anong ingay mo dyan? Kung talagang maantala ang masayang oras, parurusahan tayo ng tiyong emperador. Kaya mo bang panagutan ito? Huwag mong antayin. Tawagin ang tagapamahala ng kasal. Tara na. Ngayon na, magsagawa na tayo ng seremonya ng kasal. Marco, ano na ang gagawin natin ngayon? hindi bale. Ang tangang si Paulo. Mukhang malupit. Pero sa totoo, tanga at prangka. Madaling kontrolin. Pumasok na si Bea sa mansyon ng general. Pagdating ng panahon, isasara ang pinto. Hindi ba't ang sasabihin ko ang masusunod? B. Hintayin mo lang. Bea, Ang sarap ng kinain mo. Nagpapanggap ka pang sundalo. Dumating na ang tamang oras. Simulan na ang seremonya ng kasal. Unang paggalang sa langit at lupa. Ikalawang paggalang sa mga biyenan. Sandali lang. Sige na, magpatuloy kayo sa seremonya. Bea, ano na naman ang ginagawa mo? Ayon sa tiyong emperador, bayani ka ng bansa. Sa harap ng kautusan ng emperador, hindi mo na kailangang lumuhod. Pero- Mahal ko, lahat ng ginawa mo para sa bansa. Naaalala iyon ng kamahalan. Sa orihinal na kwento, maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng emperador at Paulo. Dahil sa pang-iinsulto ni Marco, nagkawatak-watak silang pinuno at tagapayo, kaya nang maglaon, namatay ng malungkot si Paulo. At ang emperador, dahil nawalan ng pinakamahusay na general, ay nagwakas ng kahabag-habag. Ngayong nandito na ako, kailangan kong itama ang mali. Mahal ko, ang pagmamahalan ninyong dalawa ng tiyong emperador, ako ang magbabantay niyan. Ko si prinsesa, dala ko ang kautusan ng emperador nang ako'y ikasal dito. Ngayon, asawa na ako ni Paulo Santos, kaya ako na ang ginang ng tahanan sa mansyon ng general. Ang hindi paggalang sa akin ay paghamak din sa aking tiyong emperador. pero wala namang ganoon sa kautusan ng emperador. Sandali lang. Hayaan muna natin siyang pumasok sa mansyon. Kapag nasa loob na siya, madali na lang nating kontrolin ang lahat. Tumayo na kayong lahat. Kayong dalawa, lumuhod. Tagapamahala ng kasal, magpatuloy ka. Paggalang sa biyenan. Mag-asawa. Hindi na kailangan ng pagyuko ng mag-asawa. Mag-alay na tayo ng tsaa. Alam ba ninyo ang tamang asal? Lumuhod. Siya. Oh, ang hina ng boses nyo.
Hiya, uminom po kayo ng tsaa. Mabait. Mainit ang tsaa sa mangkok na ito. Sakto para sirain ang iyong mapanlinlang na mukha. Aray, Ingat. Sofia Garcia, naglakas loob kang magtangka ng pagpatay sa emperador. Sofia Garcia, ang lakas ng loob mong patayin ang emperador. Ito ay kautusan ng emperador. Parang narito mismo ang kamahalan. Nabasa mo ang kautusan. Para mo ring binasa ang balabal ng emperador. Ang tubig na ito ay napakainit. Diretso itong ibinuhos sa ulo ng emperador. Kahit na may kautusan sa pagitan, ramdam ko ang sakit. Ang kamahalan na nasa malalim na palasyo, malamang nasasaktan din. At Sing, parang may pakiramdam ako. Sino ba ang nagsusumpa sa akin? Ikaw na cute. Gusto mo bang saktan ng todo ang kamahalan? hindi ko sinasadya. Mga tauhan, hulihin ninyo ang babaeng ito na gustong pumatay sa emperador. Also, ako. Sofia, Ikaw, Marco de la Cruz. Isip-isipin mong mabuti. Ito ay kautusan ng emperador. Sigurado ka bang tutulungan mo ang teroristang ito? ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Siyempre, ako ang masusunod. Ang init-init naman dito. Ayoko namang maging masamang biyanan sa unang araw ko rito. Na nang-aapi sa asawa ng pamangkin ko. Na sinisiraan ang mukha ng asawa ng pamangkin ko. Hindi kita bubuhusan ng kumukulong tubig. Bibigyan kita ng isang timba ng malamig na tubig para magising ka. Katulong, hubarin niyo ang kanyang damit. Wag! Huwag po. Wag! Aray, Sa mukha niya lahat ibuhos. Huwag niyong palampasin ang mukha niya. Marco, tulungan mo ako. General, ito. Sundin ang ginang. Tio, Opo. Tingnan niyo siya. Ano yung nasa katawan niya? Mga marka yan mula sa pakikipagtalik. Tigilan mo na yan. Ang babaeng ikakasal ay hindi pala dalaga bago ikasal. Nakipagtalik. General pa naman. Talagang hindi maganda ang ugali. Ang babaeng ikakasal ay hindi pala dalaga bago ikasal. General pa, talagang hindi maganda ang reputasyon. Bilis. Dagdagan pa ng mga bagay na nakakatulong sa pagtanggal ng makeup. Pagtanggal ng makeup, Oo, yung tipong Ibubuhos mo. ibubuhos mo na kayang magpatunaw agad ng kolorete ng isang babae. si. Marco. Pasensya na kayo sa pangyayaring ito. Dahil sa init ng kabataan ko, noon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi kasalanan ni Sofia. Inosente rin siya. Ito pa ang nagsasabing siya ang pangunahing babaeng general sa kaharian? Kung talagang ayaw niya, makakagawa ka ba? Ito ay pagkawala ng pagkabirhen bago ikasal. Ang wild naman ng laro ninyong dalawa. Ikaw? Sa orihinal na kwento, sa kasalang ito,
Sinadya ni Marco na galitin ang prinsesa para makapasok si Sofia. Maaari kang umuwi sa iyong mansyon at magpatuloy na maging kahiyahiyang prinsesa O kaya naman, manatili ka ng tahimik sa aming pamilya. Bilang kerida, Ngayon, hayaan ninyong maranasan ninyo ang lasa nito. Henry, huwag mong kalimutan. Hawak ko pa rin ang iyong kahinaan. Umalis na tayo. umalis na kayo rito. Prinsesa, ang paghihiganti na dapat gawin itapos na. Siguro naman, nakagaan na ngayon sa pakiramdam mo. Pupunta na ako ngayon sa hari para magulat, para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Oo nga. Tapos na ang lahat ng dapat asikasuhin. Tara na, pumasok na tayo sa silid kasal. Halika! Ang pinakagusto kong tradisyonal na kasal? Malapad ang balikat at makitid ang baywang, nakakaakit ng guni-guni. At ang aking mahal ko na matangkad at may abs. Ang swerte ko naman, walang epekto kung hindi mo susubukan. Hayaan mo muna akong turin. Ang galing talaga. Naiinggit ako sa sarili ko. Siya ay isang prinsesa. Kung talagang pakakasalan niya ako, siya, ayos lang sa akin kahit anuman. General, naghirap ka. At ang libo-libong mamamayan, matatandaan nila ito. Bilang isang lalaki, ang pagtatanggol sa bayan at pamilya, iyon ang dapat. Walang dapat-dapat. Dahil sa pagkatao mo, nakapamumuhay ng tahimik at maayos ang mga mamamayan. Sa puso ko, ikaw ang pinakadakilang bayani ng kaharian ng Lumpian.
Kagabi, bakit hindi ako nakapagpigil? Nakasama ko ang prinsesa sa silid. Para akong isang batang lalaki, hindi marunong magtimpi. Mula ngayon, Ang sarap. Magandang umaga, mahal ko. Masaya akong makita ka. Narinig ko, Yung ibang bagong kasal, kapag malakas ang mister, sa susunod na araw, hindi na makabangon sa kama. tingnan mo ang hitsura ng ating ginang. Akala mo ba ang general, malaki ang katawan? Ay, hindi pala magaling? prinsesa, mahina at maselan ng katawan ninyo. Paano kayo? Pagkatapos ng buong gabi, ay, Mag-ayos na tayo. May mahalagang gagawin pa tayo. Tara na! Inang, napakaganda ng pangangatawan ninyo. Uy, Halika kayo. Ano ang nangyari kay Ginang? Ginang po. Hindi po sila nagkasama sa silid. Sigurado ka? Sigurado po. Nang lumabas si Ginang sa kwarto, normal lang ang paglakad niya. Walang kahit anong discomfort. Umalis ka na. Opo, Mukhang si Bea Reyes, hindi talaga nagkasama sa silid ni Paulo Santos. Nagpapanggap lang siya para sa atin. Siyempre naman, si Paulo Santos, isa siyang matigas ang ulo at luma ang pag-iisip. Imposibleng pilitin niya ang asawa ng kanyang pamangkin. Kahit na si Bea kahapon ay nagwala dahil sa selos. Nasa puso niya ako. Lalong hindi siya makikipagkasama sa silid kay Paulo. Nasa puso niya ikaw? Nasa puso niya ako. Ngunit sa puso ko, ikaw lang ang nandito. Pero si Bea ay isang prinsesa at may konting respeto pa siya kay kamahalan. Kung sakaling magkasama talaga sila ni Paulo sa silid at magkaanak, ang plano natin, magiging mahirap na ang plano natin. Kahit na dati ay sunod-sunuran siya sa'yo. Kasi sa nangyari kahapon, Totoo. Kung si Bea ay magsalita ng kung ano-ano kay kamahalan, magkakagulo. At kahapon, ginawa niya tayong kahiya-hiya. Ang galit na ito, kailangan nating maghiganti. Lakad. Sumama kayo sa akin sa palasyo. Magsumbong sa emperador. Kailangan nating samantalahin habang hindi pa nakaka-recover si Bea at siya ang unang magsumbong upang maunahan siya. Di. Basta't maunahan kong kumbinsihin ang kamahalan. Tiyong emperador, ipagkaloob ninyo ang hustisya para sa asawa ng inyong pamangkin. Napakahirap po sa pakiramdam ng inyong pamangkin. Ayaw kong makinig. Ngayong araw na ito, dapat ninyong gawin itong si Marco de la Cruz na pinagputol-putol, palayasin siya at ipakain sa mga aso. Sige, naiintindihan ko na. Kamahalan, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan ng prinsesa. Kahapon sa kasalan, Naku po, tiyong emperador! Hindi ninyo alam kung gaano kahirap ang dinanas ng inyong pamangkin kahapon. Ito pong walang kwentang ito. Ang karosa ng inyong pamangkin, pagdating sa harap ng mansyon ng general, dinala niya itong, kasuotang pangkasal na mas magara pa. kaysa sa akin, si Sofia Garcia, upang pilitin ang inyong pamangkin na maging kerida. Kamahalan, ito pong kasuotang ito. Bilang isang prinsesa, hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili, At biglang sumugod itong mamamatay tao. si Marco de la Cruz, at biglang sumugod sa akin. At muntik na akong patayin. Halos patayin na ang pamangkin. Ang masamang ekspresyon niya ay nakapangilabot sa pamangkin. Nanginginig ang mga binti. Halos mamatay na. Sa mismong pintuan. kamahalan, hindi po ako nagkasala. Kahapon, sinubukan ko lang natulungan ng prinsesa na bumaba sa karwahe. Hindi ko nga nakita ng maayos ang mukha ng prinsesa. Sinipa na niya ako palayo. Bumaba ka rito! At pagbaba ng prinsesa, agad niyang hinawakan ang batong jade na ibinigay ninyo at binali ang binti ko. Kamahalan, Ginamit mo ba talaga ang batong jade na ibinigay ko para baliin ang binti ni General Santos?
Ko po ay isang masela na babae. Mayroon lang akong maliliit na kamay. Wala akong alam sa martial arts. Paano ko siya papatayin? Ang binti ko! Ang binti ko! Paano ko siya hahampasin? Mahal ko, tulungan mo ako! Ginang, ikaw talaga ang humampas. Nagsisinungaling ka. Binali mo ang batong jade na ibinigay ng kamahalan. Sa paghampas, maraming tao ang nakakita. Yung emperador, ang dahilan kung bakit nasira ang batong jade ay dahil si Marco de la Cruz na walang kwenta ay gustong agawin ito. Gusto niyang agawin para ibigay kay Sofia Garcia at sa pagnanakaw niya, gusto pa niyang magbintang pa sa akin. Bea Reyes, huling pagkakataon ko na ito. Kung tatahimik ka lang at mag-aalay ng tsaa kay Sofia at kilalanin siya bilang ginang ng tahanan, Mukhang wala ka nang nararamdamang sakit sa dibdib. Marco de la Cruz, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mula simula hanggang katapusan, ang taong gusto ko ay ang tiyo mo, si Paulo Santos. Tiyong Emperador, tulungan ninyo po ako. Siya na. Amang Hari, Inang Reyna, dating Emperador, Haring Carlos, Tiyaong ika-6, Tiyaong ika-5. Ko ay nag-iisa at kahabag-habag? Walang mapagkakatiwalaan. Malapit na akong mamatay sa pang-aapi ni Marco de la Cruz. inapi na inapi ako. Tawag mo ba dito ay mahina at walang kalaban-laban, malungkot at nag-iisa, walang maasahan? Ikaw, bakit hindi mo nalang dalhin ang buong bantay ng emperador ko? General Santos, kahapon nandoon ka rin, di ba? Ikaw ang magsabi. Ang sinabi ni Bea, totoo ba? Si Paulo ay napakakonserbatibo at napakabait sa akin. Iyak na kakampi niya ako. Kahapon, ako po, nagbalik ang sakit sa mata. Hindi ko nakitang mabuti. Tiyo, paano mo magagawa sa harap ng kamahalan na itakpan ng prinsesa? Marco, kahit nandito ang tiyo mo, hindi dapat magsinungaling. Kahapon, sa kasal mo, ko, ay hindi nakakita. Ang galing mo talaga. Noon, hindi nga ako tumapak sa pintuan. Hindi naman siguro yun pagsisinungaling. Gusto na gusto ko ang asawang sunod-sunuran. Mahal ko, ang bait-bait mo. Ginang, ikaw, ako. Ako, sa harap ng maraming tao, mag-ingat naman kayo sa impluensya ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? Kamahalan, kailangan ninyo pong ipaglaban ako. Hindi lang naggulo ang prinsesa sa kasal. Nagpakasal pa siya sa tiyo ko sa harap ng napakaraming tao. Ang aming kasunduan sa pag-aasawa ay ipinagkaloob mismo ng inyong kamay. Ang kanyang ginawa ay panloloko sa emperador. Pag-usapan natin ang paglilinlang sa emperador. Ikaw, sabihin mo, dapat ikaw at ako ang magkasal. Bakit si Sofia Garcia ang suot na kasuotan ay mas maganda pa sa akin? Malinaw na gusto mong piliting maging kirida ang asawa, hindi ba? Pinamaliit mo ang tiyong emperador ko? Hindi mo dapat sinipa ang paa ko. Pinapasuot mo ng kasuotan si Sofia Garcia. Hindi mo dapat pinilit ang tiyo ko na pakasal. Nasira ang malinis na reputasyon ng tiyo ko. Pinapasuot mo na ng kasuotan si Sofia Garcia. Bakit hindi ako pwedeng pakasal sa tiyo mo? Nagkakalat ka ng kung ano-anong sinasabi. Pinapasuot mo ng kasuotan si Sofia Garcia. Hindi ka sumusunod sa tamang pag-uugali. Pinapasuot mo ng kasuotan si Sofia Garcia. Hindi ka maunawaan. Pinapasuot mo ng kasuotan si Sofia Garcia. Nagawa pa kayong dalawa ang hindi nararapat bago ikasal. Baka nagkasakit pa kayo. Ikaw, na walang silbi. Buti hindi ka tunay na pamangkin ko. Nakakadiri ka pa. Siya. Dito kayo nag-aaway ng halos isang umaga. Halika. Sabihin mo ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman talaga. Naitama na ang mali. Ang gusto ko lang sabihin, salamat, tiyong emperador. Masaya ako ngayon kasama ng General Paulo. Salamat sa pag-aayos ng kasal. Heart para sa'yo. Mwah. Hindi pwede. Noon, ang kamahalan ay nag-ayos ng kasal para sa akin at Bea Reyes. Paano pwedeng magbago ng pakakasal para pakasal ang Bea Reyes sa tiyo ko?
Hindi ako sumasang-ayon. Kahit hindi ko gusto ang Bea Reyes. Pero bilang prinsesa at tanging anak ng hari ng Hilaga, ang buong kayamanan ng mansyon ng prinsipe at kapangyarihan ay dapat sa akin. Hindi dapat mapunta ang mga ito sa kamay ni Paolo Santos. Nagkamali ako noon. Hindi dapat ako nag-init sa'yo. Tinasabi ko sa'yo, si Sofia Garcia ay kerida lang. Hindi makakaapekto sa atin. Huwag kang mag-away. Kung sumama ka sa akin ngayon, ikaw pa rin ang asawa ko. Ito ang dahilan kung bakit mahina ang katawan. Walang lakas. Ikaw na walang kwenta. Gusto mo pang magpakawalang galang sa tiya mo? Ginang? Marco. Marco, mahal ko. Ano ang nangyari sa'yo? Marco, Siya na. Dalhin siya sa ibaba. ano ba ang bida? Marco, Marco de la Cruz. Sa hinaharap, ako ang pinakamalaking karma mo? Ginang? Huwag kang mag-alala. Ako kasi, sa masasamang tao lang nananakit. Kayo naman, napakabuti ninyo. Wala yan. Wala yan. Huwag kang mag-alala. Halika. Bilis? Bilis? Sabihin mo, ano na naman ito? Ano na naman ang problema? Tiyong Emperador, huwag po kayong mag-alala. Ang aming general kasi, medyo mukhang masungit lang, parang kontrabida. Pero ang totoo, mabait naman siya. Matigas lang ang bibig niya. Hindi siya marunong makipag-usap sa inyo, pero tapat na tapat siya sa inyo. Tanga, sa araw-araw sa korte, siya ang pinakasuwayin ako. At iginagalang pa rin ako? Siya kasi? Siya yung tipo ng, mahal ka pero nahihirapang sabihin. Halimbawa, 7 taon na ang nakalipas. Noong una siyang manalo sa labanan, ang kuwadro na ibinigay ninyo sa kanya. Ngayon, mahal na mahal niyang itinatago. Ang sinasabi mo ba yung plaka ng laging panalo? Tama. Ginang, ano bang sinasabi mo? Kung may lakas ng loob kang gawin, bakit hindi mo hayaan na pag-usapan? Kamahalan, pakinggan ninyo ako. Noong gabi ng kanyang kasal, umiiyak habang sinasabi sa akin. Sabi niya, maraming beses na, kapag pakiramdam niya, ay malapit na siyang matalo sa labanan, lihim niyang tinitignan ang kuwadro na isinulat ninyo para sa kanya. Ginang, Parang mananalo na siya. Ginang, paano mo nalaman ang mga ito? Ginang, paano mo nalaman to? Nabasa ko na ang orihinal na libro. Ano pa bang hindi ko alam? Tuwing tinitignan niya yon, parang nafe-feel niyang may tunay na dragon na sumasa kanya. Kaya nafe-feel niyang mananalo siya. At tuwing, dinala niya yung sulat na yon sa digmaan. Ipinakita niya sa mga general sa hangganan. Naramdaman ng lahat na may pagkalinga kayo, Tiyong Emperador. Kaya't palagi kaming nananalo. Totoo ba yan? Hindi ako magsisinungaling sa inyo, Tiyong Emperador. Si Paolo Santos, palagi niyang ginagawa ng pribado ang mga bagay na nagpapakita ng katapatan sa inyo at sa bansa. Pero hindi niya sinasabi. At tuwing nakikita kayo, masyado siyang prangka. Kaya't naagawan siya ni Marco de la Cruz. Si Marco de la Cruz na yon, sa pribado, ang mga ginawa ni Paolo Santos. Sinasabi niyang siya ang gumawa, kaya't nakuha niya ang loob ninyo. Pero okay lang, ngayong nandito na ako. Kung hindi marunong magsalita ang asawa ko, ako na ang gagawa ng tagapagsalita niya. Mabuti. Mabuti. Tumayo ka na. Halika. Hindi ko inakala, General Santos, na ganoon ka pala umaasa sa akin. Higit pa riyan, Tiyong Emperador. Sa totoo lang, napakadukha niya. Kahapon, nang ikasal kami ng pamangkin ninyo, punit-punit ang salawal niya. Ginang, Tiyong Emperador, huwag kayong mag-alinlangan. Ginang. Ginang, Halika, ipakita natin kay Tiyong Emperador.
Oy, Ginang, Huwag kang mahiya ha. Ginang. Tama na, tama na. Tumayo ka na. Bigyan mo ng konting respeto ang general. Sige na nga. Kung ganito kahirap ang mansyon ng general, hindi ko alam kung ako makakapagpatuloy sa dating pamumuhay. Sina. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ilang mga tindahan at estate. Ano sa tingin mo? Dagdagan pa ng ginto. Mas marami, mas mabuti. Ikaw talaga, matalino. Namamalimos ka lang talaga. Tiyong emperador. Isulat ang kautusan ng emperador. Ano ba? Nagmamadali ka. Sige na. Hindi ko kailanman sinabi kay Bea ang mga bagay na iyon. Ang mga bagay na iyon. Paano niya nalaman? Sinabi ng kamahalan, sa mga susunod na araw, ang sweldo mo ay dadagdagan ng 1 beses pa. Noong nasa harapan ka, sinabi mo ang sweldo ng hukbo. Dagdagan ng 50%. Kung kulang pa, pumunta ka ulit sa kamahalan at sabihin mo, kung gayon, ako po, aalis na. Pwede rin pala ito. Ang pondo para sa hukbo. Ayos na yan. Ano pa ba? Dati, para lang makakuha ng pondo para sa hukbo, ang tagal kong nakipagtalo sa Ministry of War at Ministry of Revenue. Nagalit na nga ang kamahalan, pero wala pa rin nangyari. Pero hindi ko inaasahan na sa paghingi lang ng prinsesa, agad-agad na aprobado ng kamahalan, tumaas pa nga ng ilang porsyento. Mahal ko, sasabihin ko sa'yo, sa pagtatrabaho sa gobyerno, hindi lang dapat ang bagay mismo ang titingnan mo. Dapat tingnan mo rin ang mga taong may kinalaman dito. Ang dahilan kung bakit dati ayaw aprubahan ng tiyong emperador ang pondo para sa hukbo ay dahil ang nakikita lang niya ay ang panalo ng hukbo ng pamilya Santos, pero hindi niya alam na napakahirap ng panalong iyon. Kaya kailangan nating ipakita sa kanya, sa pamamagitan ng gawa para mapagtanto niya mismo na ang pondong ito ay dapat tumaas. Bukod pa riyan, kailangan din nating iparamdam sa tiyong emperador ang katapatan ng hukbo ng pamilya Santos sa kanya. Para sa tiyong emperador, ang kapangyarihan sa militar ay isang 2 talim na espada, kaya kailangan nating gawin ang lahat ng paraan para maniwala ang tiyong emperador na ikaw at ang hukbo ng pamilya Santos ay ganap na tapat sa kanya. Mahal ko, mabuti ka sa lahat ng bagay, pero kahit na mabango ang alak, kung nasa looban, hindi rin maaamoy. Lahat ng ating ginagawa dapat nakikita at alam ng iba para magkaroon ng saysay. Ako si Paulo Santos. Anong karapatan ko? Para mapangasawa ka? Siyempre, dahil sa kakayahan mo kaya mo ako napangasawa. Ang tulad mong tapat sa emperador at sa bayan. Mahal ko, karapat-dapat lang na may tulad kong magligtas sa'yo. Dapat maganda ang kapalaran ng mabubuting tao. Prinsesa, sisiguraduhin kong mabuti ang pagtrato ko sa iyo sa hinaharap. Sa hinaharap, kung may magawa akong hindi tama, pakiusap, turuan mo ako, prinsesa. Turuan? Hindi na kailangang turuan. Tayo maganak na lang tayo. Ngayon, araw, Ano naman kung araw? Subukan nating maglibang sa araw. prinsesa. Hindi, Bakit? Ayaw mo ba? prinsesa. Simula nang ako'y isinilang, ako'y may sumpa ng kalungkutan. At sumpa pa sa asawa. Naisip mo na ba ng mabuti ito na makasama ang isang taong may malas tulad ko?
Paul, makinig ka. Para sa'yo ako narito. Sa buhay na ito, ang gusto ko lang ay maging asawa mo. At mamuhay ng masaya kasama ka habang buhay. Naiintindihan mo ba? Mula ngayon, ikaw na lang ang magiging asawa ko, si Paulo Santos. Maaga pa ng umaga. Bakit hindi ko nakikita si Sofia Garcia at Marco de la Cruz na pumapasok para magmano? Ginang, konti lang ang tao sa bahay. Wala akong itinatakdang mahigpit na alituntunin, kaya hindi ko hinihiling kay Marco na araw-araw na magmano. Ngayon, ako na ang iyong tiya ang magtuturo sa walang utang na loob na pamangkin at sa asawa ng pamangkin ng tamang asal. Tara na. Ginang, Anong tamang asal? Kaaway. 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 Nung kaaway. Ang tiya mo ang pumunta rito para gisingin ka. Bea, nababaliw ka ba? Anong gusto mong gawin? Kanino ka nagsasalita? Ako na ngayon ang iyong tiya. Tanghali na. Hindi mo man lang dinala ang iyong kabit para magmano sa akin. Anong klaseng asal yan? anong balak mo sa tiya mo? Tiyo, hindi ko naman kailangan dati na magpaalam sa inyo. Dati? Yun. Walang ginang ng tahanan sa bahay. Ngayon, makinig ka na sa tiya mo sa lahat. Ang mga patakaran tulad ng paggalang sa magulang ay dapat nang sundin muli. Tiyo, ang aking tunay na mga magulang ay namatay para protektahan ang mga supply ng hukbo. Nangako kayo sa aking ama na ituturing ninyo akong parang tunay na pamangkin. Ngayong nag-asawa na kayo, dinudusta na ninyo ako? Dahil itinuturing kitang tunay na pamangkin, kaya kita tinuturuan ng tamang asal. Dati, masyadong mabait sa'yo ang tiyo mo, kaya lumaki kang ganyan ka walang modo. Ang lakas ng loob mong pilitin ang pamangkin ng emperador na maging kerida. Muntik ka nang makagawa ng malaking pagkakamali. Tiyo, tingnan niyo siya. Anong tingin-tingin? Lumuhod ka. Anong luhod-luhod? Ako na may taas na 8 pie, natumba lang sa isang malambing na tulak ng ginang ko. Marco de la Cruz. Sa pagkakataong ito, dahil sa respeto ko sa tiyo mo, saka kita pinapatawad. Kung patuloy kang palalambutin ng tiyo mo, walang magandang maidudulot yan sa'yo. Para umunlad ka sa hinaharap, kailangan ng tiya mo na turuan ka ng wastong asal. Ipapaalam ko sa'yo ng malinaw. Sa bahay na ito, ang mga malalaking bagay ang tiyo mo ang masusunod. Ang mga maliliit na bagay at ang loob ng mansyon. Ako ang prinsesa, ang mamamahala. Tiyo, Mula ngayon, makinig ka sa tiya mo. Ipinapahayag ko, ngayong buwan, wala kang buwan ng allowance. Tingin ka pa? Lumuhod ka rin. Mahal ko, sa ating tahanan, ano ang malaking bagay at ano ang maliit na bagay? Maliban sa digmaan ng malaking bagay, lahat ay maliit na bagay. Si Bea Reyes, paano ba nangyari na pagkatapos ikasal, parang ibang tao na siya? Mahal ko, dati, balak ko sana na pagpasok niya dito bigyan siya ng leksyon.
para madaling makuha ang kanyang dote pati ang impluensya ng pamilya Reyes sa kanyang likod. Lahat ay mapunta sa atin. Hindi ko inaasahan na siya ay maglakas loob sa mismong araw ng kasal. Pakasalan ang aking tiyo. Mahal ko, sa ganitong sitwasyon, hindi na natin pwedeng pabayaan si Bea Reyes. Dati, gumawa tayo ng plano para isipin ng mga tao na may sumpa sa asawa si Paulo Santos. Kaya walang gustong magpakasal sa kanya. Walang magiging anak si Paulo Santos. Ang pamilya Santos sa hinaharap ay magiging sa iyo, si Bea Reyes. Sinasabi pa niyang magkakaroon sila ng anak. Mahal ko, hindi natin pwedeng hayaan na siya ay magkaroon ng matatag na pwesto sa pamilya Santos. Tama? Kung gusto ni Bea Reyes ng anak, huwag niyang sisihin ang aking kalupitan. Mali ang sinabi mo, mahal ko. Kung mamatay man si Bea Reyes, dahil sa sumpa sa asawa ni Paulo Santos iyon, wala iyon kinalaman sa atin. Siyempre. Nakaganti ako sa suwail na anak. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Inang. 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 Inang, Anong gagawin natin? Muntik na akong mamatay sa syopo na ito. ayos lang, ayos lang. Huwag mo nang kainin ang siopaw. Uminom ka na lang ng lugaw. Inang, sana naman. Huwag ka na namang mamatay dahil sa akin. Mahal ko, anong nangyari? Ginang, ako. Natatakot ako. Mahal ko, wala kang sumpa sa asawa. At wala kang sumpa ng kalungkutan. Puro kasinungalingan lang yan nila. Pamahiin lang yan. Totoo ba? Bayani ka. Isa kang tunay na dakilang bayani. Pagpapalain ka ng langit at ng lahat ng minamahal mo. Lalo na, pamangkin ako ng emperador. Protektado ako ng kapalaran. See ya, Hyla. Sige, umalis ka na at magtrabaho. Maglilibot na rin ako. See ya. Wala yan! Si Prinsesa? Wala yan, wala yan. Dapat ayos lang yan. Mas masarap pa rin ang pagkain noong unang panahon. Puro natural at walang polusyon. Sandali lang, bibili pa ako ng mga nakakaaliw sa night market. Nasaan na yung malaking karwahe ko? Hindi ba't dito ka dapat naghihintay sa akin? Ang pagkain sa Changshanlo, mabango at mura. Halina tikman ninyo. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na, pasensya na. Baka naman, ang mundong ito ay may kakaibang malas talaga. Siya yata yung matapang na nagpakasal kay Paulo Santos. Yung prinsesa na yon, di ba? Ang lakas talaga ng loob niya. Totoo nga. Tingnan mo. Hindi pwede. Hindi na dapat tayo magtagal dito. Hindi pwede. Hindi na dapat tayo tumagal dito. Takbo na.
May namatay! May namatay nga! May namatay. May bagay. Na nahulog. Tandaan mo, tugurin ang mahinang depensa ng kalaban. Anong nangyari? Bakit? Bigla akong kinabahan? Paulo Santos, dahil ikaw ang pumatay sa mga magulang ko at inagaw mo ako, hindi ka na magkakaroon ng isang araw na payapa. Inagaw mo ang lahat ng sa akin. Kaya ibalik mo ang lahat. Tingnan mo, nandito. General, Malaking problema. ang ginang ay namatay. Nang matamaan ng nakabitin na karatula habang namimili. General, may nangyaring masama. Habang namimili si Ginang Bea, nataman siya ng nahulog na karatula. Ano? Totoo nga ang sumpa sa asawa ni General. Hindi nakatakas si Ginang sa kapalaran niya. Taong may sumpa ng kalungkutan. Isinilang na may sumpa sa asawa, magulang at kapatid. Pinatay niya ang buong pamilya niya. Narinig ko rin na pinatay niya ang ilang mga dalaga. Totoo yan. Ganoon na nga ang kalagayan niya, nagnasa pa siya sa ganda ng isang dalaga. Tingnan mo, ang dalaga ay namatay dahil sa kanya. Nakita ko mismo kanina. Paglabas pa lang ng dalaga sa kalye, sunod-sunod na ang malas niya. O nga, Tiyak na si Paulo Santos ang may kasalanan. tama, siya nga. Tumabi kayo. Magaling. Ganito na lang. Ikalat ang balita na isa siyang taong may sumpa ng kalungkutan. Tingnan natin kung paano ka magpakasal. Mahal ko, sinundo mo ako. Dahil sa'yo, nakakatulog ng mahimbing ang mga mamamayan. Sa puso ko, ikaw ang pinakadakilang bayani ng kaharian ng Luntian, ang isang taong matapat at makabayan tulad mo. Karapat-dapat lamang na iligtas ng isang tulad ko. Ang mabuting tao ay dapat magkaroon ng mabuting kapalaran. Paulo Santos, makinig ka. Dahil sa'yo ako naparito. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang gusto kong maging asawa. Mahal ko, hindi totoo na may sumpa ka sa asawa at hindi ka isang taong may sumpa ng kalungkutan. Ikaw ay isang bayani. Ikaw ay isang tunay na dakilang bayani. Pagpapalain ka ng langit at ang lahat ng iyong minamahal. P. Hindi. Imposible. Kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan sa nangyari sa iyo. Pia. Nasaan na? Saan sila pumunta? Wala talaga. Bakit walang tao? Anong nangyari? Mahal ko? Alam kong dadalaw ka sa akin dahil sa pag-aalala mo sa akin. Pagkakalooban kita ng pagkain. P. Ikaw ba talaga? Naniniwala ka na ba ngayon? Oo. Naniniwala na ako. Sa totoo lang, maganda ang reputasyon ni Paulo, dati. Pero si Marco de la Cruz na walang utang na loob upang mapag-isa niya ang ari-arian ng pamilya Santos, ay gumamit ng iba't ibang paraan para pigilan si Paulo na mag-asawa. Isang lalaking tulad ni Paulo na naglilingkod sa bayan at sa mga tao at may matatag na prinsipyo ay napaslang lamang ng mga tuso at masamang plano. Akala niya talaga may sumpa siya sa asawa. At dahil dito, nagkaroon pa siya ng matinding pakiramdam ng pagkakasala. Walang utang na loob ka. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon, hindi mo talaga malalaman kung ano ang kahihinatnan.
Walang kwenta talaga. Hindi mo pa nagawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Sandali. Hoy, pamangkin, huwag kang aalis. Meron ka pa bang ibang dapat gawin na hindi mo pa naipapaliwanag sa iyong tiya? Tiya, hindi ko po maintindihan. Ano po ang kailangan kong ipaliwanag? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Utsero, ikaw ang nag-utos sa kanya na hilahin ang karwahe ko. Nasaan na ang malaking karwahe ko? Maliit ang tindahan. Ikaw ang nag-utos sa kanya na ipukol sa akin ang paso. Halika tikman ninyo. Ito. Samantalang papalapit ako, sinadya akong saksakin ng kutsilyo ng magkakatay. At ito pa, pinabagsak ang karatula. Para ako'y mamatay. Bakit ganito? Bakit nila gustong saktan ang prinsesa? Gusto nilang patayin ang prinsesa. Ano ang nangyayari? Bakit kaya? Mayroon ba silang hidwaan? Prinsesa, ano ba ang sinasabi mo? Sabi niya, ang mga kapalaran na kanyang naranasan ay pawing sinadyang pananabutahe. Ang babakla iyan. Gina, ang ibig mong sabihin ay Pamangkin, ako ba ang magsasabi para sa iyo? O ikaw mismo ang magsasabi? Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi ng aking tiya. Marco de la Cruz, sa mga nakaraang taon, sinira mo ang pangalan ng iyong tiyo. Sinabi mong may sumpa siya sa asawa. Sinabi mong may sumpa siya ng kalungkutan. Nawasak ang kanyang pangalan. Ngayon, ako ay maglilinis ng kanyang pangalan. Kayo ba ang magsasabi? O ako ang magsasabi para sa inyo? Kayo na ba ang magsasabi? O ako na ang magsasabi para sa inyo? Sabihin mo. Aaminin ko na. Ako ang may gawa. Hindi ko balak pumatay ng tao. Gusto ko lang takutin ang prinsesa. Hindi ito ang unang beses na ginawa namin ito. Noon pa, si General Jan at ang mga nangyari sa kanyang mga nobya ay planado rin naming lahat. ano ang sinasabi ninyo? Ang mga nangyari noon, ang sumpa sa asawa ba ay? Iyon ay sinadya naming gawin. At ikalat ang chismis. Kaya pala, Chismis lang pala ang lahat. wag ka lang alam. Wala palang sumpa sa asawa. Chismis lang pala. Paano naging ganito ang mga tao? Napakasama. Napakasama ng ugali peke ang sumpa sa asawa ni General Jan. Ang mga sinasabing malas na pangyayari dahil sa sumpa ay peke rin. Ibig sabihin ba, ang mga taong ito ni General Zon, na pinagdaanan ng reputasyon ng sumpa ng kalungkutan, ay napagbintangan lang. Napagbintangan lang. Napakasama talaga ng nasa likod nito. Ganito ang pag-set up sa isang mabuting general na naglilingkod sa bayan. Ang nasa likod nito, Ay hindi na tao. Tama? Mas masahol pa sa hayop. Tama. Hayop. Kung maayos kayong magsasabi kung sino ang nasa likod nito, ko, ang prinsesa, ay maaaring magpatawad sa inyo. Prinsesa, hindi po ayaw naming magsalita, kundi dahil hindi namin kailanman nakita ang mukha ng tunay na may sala. Ang nag-uutos sa amin, na gumawa ng mga bagay, ay nagbibigay lang ng pera at sulat ng maaga. Sundin lang namin ang utos, at saka sa ganitong masamang gawain. Sino ang magpapakita ng mukha? Bea Reyes, gustuhin mo mang saktan ako. Malayo pa ang mararating mo. Paano ako mag-iiwan ng ebidensya? alam ko, ako po ay nakakita ng nagdala ng pera. Iyon ang pamangkin ni Paolo Santos. Si Marco de la Cruz. Talaga siya. Talagang walang utang na loob? Walang utang na loob talaga. Walang utang na loob, di ba? Naanakan pa, pamangkin pa. Grabe na talaga. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo yan. Paano nangyari yun? Maingat naman ako noon. Imposibleng may nakakita. Noon po, sumakit ang tiyan ko at nagtatay. Paglabas ko sa kubeta, nakita ko ang dalawang anino. Parang may itinapon sa bahay namin. Nag-usisa po ako, kaya tiningnan ko. At doon ko nalaman na si Marco de la Cruz pala yon. Imposible! Mga kasinungalingan lang yan. Namataan ako ng bata pa. Si Tio ang nagampon sa akin. Siya ang nagpalaki sa akin ng buong puso. Nagpapasalamat ako sa kanya.
Inahangaan ko siya. Bakit ko siya sasaktan? Ang gusto mo? Ang mapasa iyo lang ang yaman ng hukbo ng pamilya Santos at ang hukbo ng pamilya Santos. Ikaw! Narinig ko mismo ang usapan ninyo. Kapag nag-asawa at nagkaanak si General Paulo, hindi na si Marco de la Cruz ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilya Santos. At mawawalan siya ng lahat ng ari-arian. Kaya nga, nagplano ka para siraan siya. Sinasabi mong si General ay may sumpa ng kalungkutan at may sumpa sa asawa. Diyos ko, hindi ba't walang utang na loob yan? Walang utang na loob. Walang utang na loob talaga. Hayop. Talagang walang utang na loob. Walang utang na loob, di ba? Sa pamilya ni General, Kawawa naman talaga. Ikaw! Nagsisinungaling ka! Hindi ko yan naisip kailanman. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Paano ko malalaman? At saka, narinig ko mismo ang sinabi mo. Kung hindi, paano malalaman ng mga simpleng tao tulad namin ang mga bagay na nangyayari sa mga nasa mataas na posisyon? Ang mga komplikadong usapan ninyo. Mukhang may punto siya. sa kanyang kalagayan, Imposibleng malaman niya ang mga lihim ng mansyon ng general. Totoo, wala siyang karapatan. Ginagawan mo ako ng kwento. Wala ka namang ebidensya. Kung may lakas ka, magpakita ka ng patunay. Noong araw na nagdala ka ng pera, nakita ko mismo. Ako ang saksi. At saka, nakita ko rin kayong mag-usap ni Sofia Garcia. Noon ding araw na yon. Imposible. Hindi ko kailanman kasama si Sofia Garcia sa paghahatid ng pera. Uy, minado ka na pala. Hindi pwede yan. Hindi ko kailanman sinamahan si Sofia Garcia magdala ng pera. Yan, umamin ka na. Ito talaga yung walang utang na loob. Paano niya nagawa yon? Walang utang na loob talaga ito. Ang lupit ng puso mo. Anong nangyari? Siya talaga? Nakakagulat naman. General Paulo, walang utang na loob talaga. Bakit ganito? Ako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya, ang itinatanggi mo ay yung hindi mo kailanman sinamahan si Sofia para magdala ng pera. Ikaw lang ang nagdala. Para sila ang magsabing ikaw ang may bakana, Tiyong Paulo. Tama ba? Ang taong ito ay hindi ko talaga hinire. Sinasadya pala ni Bea na may magsinungaling sa akin. Marco, bakit mo ginawa ito? Bago pumanaw ang iyong ama, ipinangako ko na. Papatnubayan kita na parang tunay na anak. Ipinangako ko rin na kahit magkaroon ako ng tunay na anak, hindi ko hahayaan na mauna siya sa'yo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Ikinalulungkot ko ito, Tio. Pero ako, si Marco, ay talagang walang katiyakan. Nawalan ako ng magulang noong 6 na taong gulang ako. Sa mga nakaraang taon, nakatira sa iba, laging may pangamba. Natatakot ako na mabigo kita, Tio. At natatakot ako na kapag nagkaroon ka ng sariling anak, ay iiwan mo na ako. Ang iyong pamangkin ay masyadong nag-alala sa'yo, Tio. Kaya, nagkamali ako. Si Marco de la Cruz, kawawa naman siya. Oo nga, parehong namatay ang mga magulang niya. Nakatira siya ngayon sa tiyo niya. Laging nakatingin sa mukha ng iba. Talagang mahirap ang sitwasyon niya. Putang ina mo. Tingnan mo, Tio. Ang babaeng pinakasalan mo, parang wala talagang pagtingin sa akin bilang pamangkin. Marco de la Cruz, huwag mong gamitin ang mga masasamang paraan mo para makuha ang awa namin. Ang asawa ko, sa mga taong inalagaan kanya, gaano karaming puso at pagod ang inilaan niya. Ilang beses na niya nailigtas ang buhay mo sa mga nakaraang taon. Si Paulo Santos ay buong puso at buong katawan para sa iyo. Ngunit ikaw, paano mo siya tinrato? Ngayon, malinaw na ikaw ang may kasalanan. Tapos magsasabi ka pa ng nakatira sa iba, walang katiyakan. Ano ba talaga ang ginawa ng asawa ko sa iyo? Gusto kong isa-isa mong ipaliwanag ng mabuti sa akin. Kasalanan ito ni Bea Reyes, pakialamera. Hindi pwede. Kailangan ko pang magtrabaho sa ilalim ni Paulo Santos sa hinaharap. Hindi pa ako pwedeng magdulot ng pagdududa sa kanya ngayon. Ako, hindi ko ibig sabihin iyon. Mabuti naman po sa akin si Tio. Ako lang po ang may mabigat na isip. Tio, ako lang po ang nag-isip ng masyado. Pakiusap, tingnan mo na lang ang aking mga magulang na namatay habang naghahatid ng supply para sa hukbo. Sa ngalan nila, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon.
Ikaw na cute? General Santos ay pumayag na bigyan ka ng pagkakataon. Kami rin ay hindi papayag. Ikaw na cute. Para sa iyong sariling kapakanan. Ilason mo ang aming anak na babae. Ang kahabag-habag kong anak na babae, pinaghirapan kong siya'y palakihin dahil lamang siya ay nakatakda kay General Santos, ay pinatay na ng iba. Nako, Marco de la Cruz. Ikaw na mamamatay tao. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Ikaw na cute. Kala mo hindi kita kayang disiplinahin, ha? Noon, para mapahamak mo ang mahal ko, hindi mo pinahalagahan ang buhay ng iba. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, ano ang ibig sabihin ng galit na mambabasa? Bugbugin kita. Balik mo ang anak ko. Bugbugin siya. Bugbugin siya. Bugbugin siya. Ibalik mo ang anak ko. Bakit hindi ka mamatay? Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tiyo, tulungan mo ako. Ipadala sa hukuma. Tiyo. 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 Ako ay nagkamali ba? Mga kapitbahay, ang aking asawang si Paulo Santos ay hindi kailanman naging isang sumpa ng kalungkutan. Lalong hindi siya may sumpa sa asawa. Sa mga nakaraang taon, siya ay pinagtaksilan ng masasamang tao. Ang mga pasanin na kanyang dinadala ay napakabigat. Siya ay isang dakilang general na naglilingkod sa bayan at sa mga tao. Nag-alay siya ng buhay at dugo sa mga hangganan. Hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Ako ang kanyang asawa. Mabubuhay ako ng maayos para patunayan sa inyong lahat, upang patunayan sa inyo na siya ay isang tunay na lalaki at isang bayaning nagmamahal sa kanyang asawa. Sa hinaharap, ako ay palaging sasamahan ng aking asawa upang patunayan sa inyo. Sana ay maiparating ninyo ang bagay na ito sa iba. Ibalik ninyo ang dangal ng aking asawa. Huwag kayong mag-alala, prinsesa. Tutulungan namin kayo. General Santos ay isang bayani na nagtanggol sa dayuhan. Tayo ay hindi dapat magpalamig ng puso ng isang bayani. Tama? Hindi natin dapat pabayaan ang damdamin ng isang bayani. Huwag nating pabayaan ang damdamin ng isang bayani. Huwag nating pabayaan ang damdamin ng isang bayani. Huwag nating pabayaan ang damdamin ng isang bayani. Mahal ko, nagalit ka ba dahil ako ang nagpasiya ngayon? Hindi ka ba masaya? Hindi naman. Nalutas mo ang matagal kong problema. Masaya nga ako? Bakit ako magiging malungkot? Sa mga nakaraang taon, sa mansyon ko, palaging mayroong mga altar ng 3 nobya kong namatay. Palagi kong iniisip na kasalanan ko ang nangyari sa kanila. Lagi kong iniisip kung, dahil ba sa sobrang pagpatay ko? Kaya sila namatay ng maaga. Kaya, nung araw ng kasal natin, napaka-atubili mo nung una, ay dahil takot kang madamay ako sa sumpa. Pero noong araw na iyon, si Marco ay sobra na talaga. Pinauwi ko na ang mga tao para bigyan ka ng respeto. Kung matalino ka, tulungan mo akong pakasalan si Sofia. Mula ngayon, siya ang pangunahing asawa. Ikaw, ang pangalawa. Paglingkuran mo siya ng maayos. Ang pamilya Santos ay maaaring tumanggap pa rin sa iyo. P, huling pagkakataon ko na ito para sa iyo. Kung magpapakabait ka lang at mag-aalay ng tsaa kay Sofia, at kilalanin siya bilang ginang ng tahanan, Nakita kong galit na galit ka, kaya naisip kong sundin muna ang gusto mo para maibuhos mo muna ang galit mo. Bea, baliw ka ba? Naglakas loob kang pumatay sa sariling asawa? Ito ang tawag sa pagpatay.
Ang binti ko! Paano may magkakagusto kay Paulo? Isang baliw na mamamatay tao na may sumpa sa asawa. Nagsisinungaling ka. Ginagamit mo ang kamatayan para pilitin si Marco na pakasalan ka. Naglakas loob kang siraan siya? Mukhang hindi na sumasakit ang binti mo. Marco, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mula simula hanggang katapusan, ang taong gusto ko, Ang taong gusto ko. ay ang tiyo mo, si Paulo. Peke naman ito. Wala sigurong problema. Buti na lang matalino ako. Diniretso na lang kita. Prinsesa, Hindi. Ako ay tumigil na sa pag-iisip na mag-asawa. Noong araw na iyon, hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko kayang tanggihan ang prinsesa. Bakit hindi mo ako kayang tanggihan? Sabihin mo, love at first sight ba? Kung alam ko lang na ikaw pala ito, siguradong nagkagusto ako sa iyo ng unang kita. Ang nangyari ngayon, siguradong masakit din sa'yo. Pagkatapos mong alagaan ng ilang taon ng batang iyon, ganito pala siya. Oo nga. Kasalanan ko kung bakit siya naging ganoon. General, hindi mo kasalanan ito. Pero may mga tao, masamang tao talaga siya mula pa sa simula. Ang mga mabuting tao tulad mo, hindi talaga makakita ng ganoon. Ano? Sa isip mo ba? Ganoon ako katanga? Kung hindi ka tanga, bakit ka niloko ng ilang taon? Huwag kang mag-alala, Ginang. Kung talagang si Marco ang may gawa ng mga bagay na iyon, ang pumatay, dapat mamatay. Dapat siyang magbayad. Ito ang mahal kong asawa. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako, wala nang mang-aapi sa'yo. Ginang General. Ginang General. Nakalaya na po si Ginoo. Ano? Tiyo, nagkamali talaga ang pamangkin noon. At nagkamali ng landas. Pero ang totoo, gusto ko lang talagang takutin ang mga binibining iyon. Hindi ko talaga inisip na kunin ang buhay nila. Ang hukuman ay dahil natuklasan nito. Kaya pinabalik ako dito. Huwag po kayong mag-alala, Tiyo. Ako po si Marco, anak na pinalaki ninyo. Nagkamali ako noon dahil natatakot akong iwanan ninyo ako. Hindi ko kailanman naisip kunin ang posisyon ng tagapagmana ninyo at ang hukbo ng pamilya Santos. Kapag ipinanganak na ang mga kapatid ko, siguradong magiging matapat akong kanang kamay nila. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon, Tiyo. Huwag ninyo akong paalisin. Dahil sa inyong mga magulang na namatay para sa hukbo ng pamilya Santos, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung muling magkakasala, ko mismo ang haharap sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Tiyo. Ang pamangkin ay taos-pusong magsisisi. Bea Reyes, hindi ko ito palalampasin sa iyo. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Marco de la Cruz, kahit na isa kang gago noon. Pero dahil sa respeto sa tiyo mo, bilang iyong tiya, patawarin na kita. Mula ngayon, kailangan mong magbagong buhay. Magsimula ulit. Tama po kayo, Tiya. Ang pamangkin ay talagang magbabago. Marco de la Cruz, maghanda ka na maging magpakailanman na aso ng anak ko. Ang babaeng ito
Ginang, Mahal ko, ang hirap ng pinagdaanan mo. Mukhang kailangan muna nating asikasuhin si Bea. nabigla tayo ngayon. Si Paolo ay mag-iingat na. Ang plano na patayin si Bea ay hindi na uubra. Pero, pwede nating sirain ang relasyon nila. Paano? Paulo, kahit na mabagsik siya sa digmaan, sa totoo lang, isa siyang napakabait at tapat na tao. Magaling magpanggap si Marco. Kailangang makita ni Paulo ang tunay na ugali ni Marco ng tuluyan. Bitawan mo ako! B. Mas mabuti kung hindi ka kikilos. Bea, pag-usapan natin ito ng maayos. Dati, hindi ko naiintindihan ang pag-ibig. Kaya hindi kita pinansin. Pero nang may iba ka ng minahal, doon ko lang na-realize na matagal na kitang gusto. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Kinasal na ako sa tiyo mo. Paano mo gustong magbago? Ikakasal na ako sa tiyo mo. Paano mo gustong ayusin to? Basta, mawala si Paulo Santos. Ako na ang magdedesisyon sa bahay na to. Kahit ano pa ang magiging relasyon natin sa harap ng iba, magagawa natin. Magkasama tayo magpakailanman. Ikaw talaga, ang cute-cute mo. Ang bait-bait sa'yo ni Paolo. Pero ang sama mo naman. Ano ang gusto mong gawin ko? Alam kong matalino ka. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Bukas, Amang Hari, Inang Reyna, nandito na kayo. Dahan-dahan lang. Inang Reyna, dumalaw kayo sa akin. Dahan-dahan lang. Magandang araw po, Bienan. Bienan. Mabuti. Mabuti, mabuti. Talagang karapat-dapat kang tawaging general. Bukas, ilalagay ko ang gamot sa alak. Pagkatapos, kumilos ka na lang ayon sa sitwasyon. Bienan, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para alagaan si Bea ng mabuti. Ikaw naman, ang ibang babae, ay mag-isa lang. Sa pagdalaw sa magulang. Ikaw pa, inanyayahan mo pa kami rito. Ay naku, hindi ba't si mahal ko ang ayaw akong paalisin? Kaya napilitan akong tawagin kayo dito. At saka, may magandang palabas tayo ngayon. Hindi ba kayo pupunta? Alam ng anak ko kung ano ang gusto ko. May palabas? Hindi ba ako pupunta? Tara na, magdiwang tayo. Si. Sige po. Tara. Paolo Santos, ngayon na, ang iyong pangatlo. Kapag nangyari na ang pangatlo, kay Paulo Santos, ang buong pamilya Santos ay magiging atin na. Mahal ko, dahan-dahan lang. Mahal ko, anong nangyari?
Prinsesa, tigilan mo na ang pag-aarte. Nakita ko ang lahat. Anong nakita mo? Aminado ako na matanda na ako at talagang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Mula pa sa simula, ang gusto mo ay si Marco. Ang pagiging laban mo kay Marco ay dahil nandiyan pa rin siya sa puso mo. Kaya galit ka sa kanya. Kasalan nating ito. Bakit si Sofia, ang suot ay mas magarap ang kasuotan? Malinaw na ito'y pagpilipit sa asawa na maging kirida, hindi ba? Minamalit mo ang aking tiyong emperador. Di mo naman dapat sinipa ang paa ko. Pinasuot mo ng kasuotan si Sofia. Di mo naman dapat pinilit ang aking tiyo. Sinira mo ang malinis na reputasyon ng aking tiyo. Pinasuot mo na ng kasuotan si Sofia. Bakit ako di pwedeng pakasalan ng tiyo mo? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Pinasuot mo ng kasuotan si Sofia. Ikaw ang hindi marunong tumupad sa tungkulin. Pinasuot mo ng kasuotan si Sofia. Wala kang katuturan. Pinasuot mo ng kasuotan si Sofia at kayong dalawa may ginawa pang hindi nararapat bago ikasal. Baka may sakit ka pa. Walang silbi. Buti na lang hindi kita tunay na pamangkin. Nandidiri nga ako sa'yo. Kasama na ang pagtulog natin sa iisang kama ay dahil lang sa pagiging kompetensya kay Marco. Ganon ba? Sa loob ng napakaraming araw na ito, napakaraming bagay ang ginawa ko para sa'yo. At yan lang ang naging konklusyon mo? Prinsesa, alam ko na mabuting tao ka. Itong mga nakaraang araw, marami ka talagang ginawa para sa akin. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kaya kung gusto mong iwan ako ay tutulong sa iyo. Paolo, masyadong mabait. Ginawan ka na ng gano'n ni Marco. Ibibigay mo pa rin sa kanya ang gusto niya? Ninakawan ka na. Di ka pa galit? Hindi mo man lang tinanong ang opinyon ko. Lalaki ka pa ba? Lalaki ba ako? Mas alam mo yan kaysa sa iba? Aalis ka sa akin? Siguro dahil sa akin hindi ka satisfied. Prinsesa. Hindi ko alam. Ipakita mo sa akin. Ginang. Ibinikit ang mata. Ibinikit ang bibig. Simula ngayon magpakita kang tatlo. Ipinikit ang mata. Ipinikit ang bibig. Bakit hindi mo agad bitawan? Paano ka sa isang paraan? Babae ko rin. Bakit ganun ang pagiging malapit sa ibang lalaki? Alam mo rin na malakas si Paolo Santos sa martial arts. Hindi ko rin alam kung ang gamot epektibo sa kanya. Kailangan kong subukan, kahit medyo bastos. Tingnan kung makakalaban pa siya. Naging successful ka. Gising siya ngayon, pero hindi siya makagalaw. Marco, bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Marco, tinatanong ka ng tiyo mo. Anong gusto mong gawin? Magmadali ka. Tiyo, ang buhay mo. Medyo matagal na talaga. Marco, ano ang gusto mo? Para sa kapangyarihan ng hukbo? Ang pamilya Santos? O para kay Bea Reyes? Kasi kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita sa pagpilit mo sa akin na magsanay ng martial arts. Kinamumuhian kita sa pagiging mahigpit mo sa akin. Hindi ko talaga gusto ang martial arts. Gusto ko lang magbasa. Hindi ko talaga gustong maging isang mandirigmang walang utak. Pero tinanong kita noon, kung martial arts o pag-aaral lang gusto mo. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong ipagpatuloy ang legasiya ng iyong ama. Na ipagpapatuloy mo ang hukbo ng pamilya Santos. Kaya pinili mo ang martial arts. Bago-bago ko lang noon naampon mo. Sa tingin mo ba, may lakas ako ng loob na magsabi ng totoo? Natatakot akong iwan mo ako. Kaya yun lang ang nasabi ko.
Ilang taon lang ako noon. Bakit hindi mo ako napansin? Kung mas binigyan mo ako ng pansin, malalaman mo kung ano ang gusto ko. Hindi mo nga alam kung ano ang gusto ko. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Sa buong mundo, mayroon pa bang taong walang hiya na tulad mo? Ang talas NG argumento mo. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Kawawa naman ang mahal ko. Ang mga magulang ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga magulang ko ay pinatay mo. Wala akong ama't ina. Kasalanan mo lahat ito. Ang mga magulang mo ay namatay ng marangal sa pagtatanggol ng supply at sweldo ng hukbo. Ano ang kinalaman ko doon? Ang totoo, ang mga tunay niyang magulang ay pinatay mo nga. Pinatay mo! Bakit mo nasabi iyon? Dahil ang kanyang ama, ang dating katulong na general, kasama niyang nagkakarga ng mga supply ang kanyang ina, ay ninakaw ang malaking halaga ng sweldo ng hukbo. Natakot na matuklasan mo kaya nagplano at nagtanghal sila ng isang palabas. Nagpanggap bilang kaaway at sinugod ang hukbo sa labanan at nawala ang kanilang mga bangkay. Pero ang totoo, ang mag-asawang iyon ay matagal nang naninirahan sa probinsya. Pagkatapos, dinala nila ang kanilang malaking sweldo ng hukbo at namuhay ng tahimik. Paano mo nalalaman ang mga ito? Ang alam ko ay higit pa rito. Noong araw, ipinaampon ka ng mga magulang mo sa pamilya Santos para sa hinaharap ay mapagmana ka ng karangalan sa hukbo at ari-arian ng pamilya Santos. Pagkatapos, babalik sila sa pamilya gamit ang ibang pagkakakilanlan at magpapasarap na lang. Tama ba ang sinasabi ko? Tama lahat ang sinabi mo. Paano mo nalalaman ang lahat ng katotohanan ito? Paano ko nalaman? Ay hindi mahalaga. Ang mahalaga, lahat ng sinabi ko ay totoo. Si Paulo lang ang tangang nag-iisip na may utang na loob sa mga magulang mo. Kaya inalagaan kanya ng maigi. Hindi niya alam na siya ay ginagamit lang bilang isang pyesa. Hindi ko alam kung si Paulo, ikaw na general. Kapag nalaman mo ang lahat, magsisisi ka kaya? Alam ko na ito, matagal na. Ang pagnanakaw ng sweldo ng hukbo. Ayoko lang maniwala. At ayaw kong maniwala. Nahuli ko na ang mga magulang mo. Ayokong maapektuhan ka ng kanilang kasamaan. Kung magsisisi man ako, ang pinagsisisihan ko ay hindi kita napalaki bilang isang pinagkakatiwalaang tagapayo, isang taong kapaki-pakinabang sa pamilya at bansa. Ito ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Marco. Abis kitang ikinadismaya. Paulo, wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Ngayong araw, ang katapusan mo na. Reyes, anong ginagawa mo? Pinagawa mo ako na magdisenyo ng paninirang puri kay Paulo Santos. Dahil lumuhod ka sa harap ko at sinabing ako ang minamahal mo. Pinaglagay mo ng gamot sa baso ng tiyo mo. Sinabi mo pa, kung matulungan kitang patayin siya, pagdating ng panahon, ang buong mansyon ng general at ang karangalan sa hukbo ay mapapasayo na. Pagkatapos, papatayin mo rin si Sofia Garcia para sa akin. Bago mamatay si Paulo Santos. Walang katibayan ang mga salita mo. Kailangan mong magbigay ng nakasulat na kasunduan. Anong panaginip yan? Ikaw, tangang babae. Paano ko papatayin si Sofia para sa'yo? Pasok ka na. Kapag napatay si Paulo Santos, ako na ang magiging ginang ng tahanan ng pamilya Santos. Ikaw, Bea Reyes, sumama ka na lang sa maikling buhay mong general at mamatay kayong magkasama. Sa daan patungong kabilang buhay, may kasama na siya. Marco, huwag ka nang magatubili. Kumilos ka na. Iloko mo ako. Napakatanga mo. Karapat dapat kang maloko. Sabihin ko sa iyo ang totoo. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang nagligtas sa iyo sa bitag sa bundok ay si Paulo Santos, hindi ako. Noong panahong iyon, nagkamali ka ng tao. Anong sinasabi mo? Hindi kita minahal kailanman dahil prinsesa ka. At may pakinabang ka sa akin, kaya hindi kita tinanggihan. At ang itsura mong nagmamakaawa sa akin, nakakadiri talaga. Ikaw na cute, Marco de la Cruz. Hindi ka ba natatakot na isiwalat ko ang lahat? Sige, isiwalat mo. Pero huwag mong kalimutan, ang gamot na kinain ni Paulo Santos ay ikaw mismo ang nagpakain. Ang silid kasal ninyo ang pinagkamatayan ni Paulo Santos. Anong kinalaman ko roon? Kapag hinanap ng buong mundo, ang may kasalanan, ikaw at ang pamilya Reyes ang pagbibintangan.
Kahit na ang buong mundo ang magsumbong, ikaw at ang pamilya Reyes ang pag-uusapan nila. Sinadya mo palang ako'y maghasik ng gulo sa handaan. Para mapahamak ang pamilya ko. Tama. Sasabihin ko sa'yo, B, maaaring ang buong pamilya Reyes ay tumahimik at makipagtulungan sa akin at sabihing si Paulo Santos ay namatay sa sobrang pag-inom o kaya ilalantad ko ang lahat ng ito. Bilang anak ni Paulo Santos, magsusumbong ako sa emperador. Sasabihin kong ang pamilya Reyes ang pumatay sa aking tiyo. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo. Kaya, narinig niyo ba ang lahat? Pumasok na kayong lahat. Kamahalan, Ang galing. Ang galing talaga. Talagang nakakabilib. Tiyong emperador. Marco de la Cruz. Ikaw, isang basura at bulag. Pinaglaruan mo ang aming anak. Ngayon, gusto mo pang isangkot ang aming pamilya. Ikaw ay kahiya-hiya. Ikaw, walang hiya. Pinaglaruan mo ang puso ng anak ko. Marco de la Cruz, ikaw ay walang utang na loob nung natatanging kakayahan. Ang kakayahan mo sa pagmamaneho at pagbaril ay hindi makakapantay sa general. Ang tagumpay mo ngayon ay dahil sa pagtuturo ng general na personal na nagdala sa iyo. Ano ka ba? Naglakas loob kang patayin ng general. Wala kang karapatang magmana ng hukbo ng pamilya Santos. Marco de la Cruz, naglakas loob kang patayin ang general ko? At nagtangka pang galawin ang kautusan ng emperador? Talagang napakalaki ng iyong kapangahasan. Ngayon, tiyak na papatayin kita. kamahalan, huwag magalit. Ako, Hindi ba tinawag mo lang ang tiyong emperador at ang pamilya? Bakit nandito rin ang hukbo ng pamilya Santos? Ako ang nagpatawag sa kanila. General, ikaw, hindi ka nahilo? ako ay nagpapakita sa kamahalan. General, huwag magalala. Siyempre, hindi siya nahilo. Ginang, kahit bagong kasal kami, ang ginang ay palaging nag-iisip para sa akin. Paano ako magiging matigas ang ulo? At saktan, ang ginang? Nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo. Ginang, nagkamali ako. Dahil sa pagmamahal mo sa akin, papatawarin kita. Maraming salamat, ginang. Kaya, ang dalawang mag-asawa ay naglaro sa akin mula sa simula. Wala talagang magagawa kahit na masamang tao ka. Pero yung mga eksena mo dati, napakagaling mong ginampanan. At ang aking mahal ko ay mabait ang puso. Pinakain ka niya ng napakatagal. Tiyak na hindi niya kayang tiisin ka. Kahit na nagsalita ka ng ganoon sa gitna ng kalsada, may natitira pa ring konting awa siya sa iyo. Hindi ako takot na patayin ka. Kundi natatakot akong kung papatayin kita, masasaktan ang aking mahal. Kaya bago kita patayin, kailangan kong gawin na sa puso niya. Mamatay ka muna. Kaya, sinadya mo talagang akitin ako? Siyempre, kailangang makita niya na ikaw ay isang taong walang puso. Kaya, sinamahan lang kita sa pag-arte. Ikaw ay isa lamang masamang babaeng habol ng habol sa lalaki. Marco, Sa mundong ito, ang mga lalaki, mga babae, ano ang mali sa paghahangad sa minamahal? Ang pagiging tapat at maayos? Ano naman ang mali doon? Ang mali ay kayong mga nag-aakalang matalino na gumagamit ng iba bilang hagdan, ng aapi, at tumatapak sa kanila. Ako naman ang magtatanggal ng peking maskara ng kabutihan ninyo. Ako ang magsasalita para sa mga babaeng iyon. Ako ang maghahanap ng katarungan para sa mga tapat at mababait na tao. Ang pinakadapat apihin sa mundong ito, Ay
May kayong mga gumagamit ng iba. Bilang hagdan ng iba, masasamang tao. Tio. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Sa pagkakataong ito, nagpadala ako sa kasakiman. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ni Bea Reyes. Siya, ang masamang babaeng ito, ang nangakit at nambihag sa akin. Siya ang nagsabi na hindi mo ako tunay na mahal. Siya ang nagsabing patayin ka para makuha ko ang kayamanan at karangyaan. Ako, sandali lang akong nagpadala sa kasakiman. Tio, hindi ganoon ang nasa isip ko. Hindi ako. Ikaw ang may kasalanan. Marco de la Cruz, ikaw ang nangako sa akin ng posisyon ng ginang general. Ikaw ang masama ang puso, walang utang na loob. Masamang babae. Tumahimik. Mga tauhan, dalhin ninyo siya. Tio, ang cute-cute na yon. Napatay ko na. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Kung maaari mo pa akong patawarin, ako pa rin ang iyong mabuting anak. Mabuting anak. Gusto mong gamitin ang gamot na ito para ako'y lasunin? Ito. Ito yung masamang babae binigay sa akin. Ayok ka? Ang pinakamalaking epekto ng gamot na ito ay ang pag-alis ng lakas sa taong nalason. Gusto mo akong patayin. At pagkatapos ay si Bea Reyes. Marco, sa mahabang panahon, napakaraming sakripisyo ang ginawa ko para sa iyo dahil hindi ka karapat-dapat. Ibabalik ko ang lahat ng mga ito. Iiwan ko ang buhay mong aso. Bakit ninyo ako sisirain? Ako ang pinili ng tadhana. Bakit ninyo ako ginaganito? Itaboy siya palabas ng pamilya Santos. Hindi ako papayag. Tumigil ka na. Hindi ako papayag. Ngayong tapos na ang palabas. Tayo ay dapat nang umuwit mag-inuman. Tara na. Umalis na tayo. Paalam. Kamahalan. Okay lang yan. Nandito ako para sa'yo. Mula ngayon, kasama mo ako palagi. Salamat. P. Ikaw ang swerte ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Mahal ko, pwede bang bigyan mo ako ng isang maliit na kahilingan? Ginang. Tanghaling tapat. Maraming tao sa labas. Hindi maganda yon. Ano ba? Siyempre, gusto kong makipaglaban sa'yo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling, ikaw o ako. Ginang. Sige na. Ginang. Simula pa. Ang gusto ko ay ang tiyo mo, si Paulo Santos. Mahal ko, sinundo mo ako. Sige na, ngayon na may pisikal na paglapit na tayo, kailangan mo na akong pakasalan. Ngayon na, magsagawa na tayo ng seremonya ng kasal. General, napagod ka na. Bilang lalaki, ang magtanggol sa bansa ay tungkulin ko. Dapat lang yon. Walang dapat na ganoon. Dahil sa'yo, nakakapamuhay ng mapayapa at masaya ang mga mamamayan. Sa puso ko, ikaw ang pinakadakilang bayani ng kaharian ng Luntian. Aalagaan kita ng mabuti. Paulo Santos, makinig ka. Dumating ako para sa'yo. Sa buhay na ito, gusto ko lang maging asawa mo. At mamuhay ng masaya, kasama ka habang buhay. Naiintindihan mo ba?
Siya, mula ngayon, ikaw lang ang magiging asawa ko, si Paulo Santos. Mahal ko, wala kang sumpa sa asawa. Hindi ka rin sinumpa ng kalungkutan. Ikaw ay isang bayani. Isang tunay na dakilang bayani. Pagpapalain ka ng langit at ang lahat ng mahal mo sa buhay. Ito ang mahal kong asawa. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, walang mga api sa'yo.